Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 1, Day 1, Makabansa. Layunin, nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad. Natutukoy ang mga makikita sa isang komunidad. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Sino-sino ang mga taong makikita sa mga larawan? Para saan ang mga istrukturang makikita sa larawan? Ano-ano ang ginagawa ng mga tao? Ano ang ugnayan ng mga istrukturang nabanggit sa mga tao sa isang lugar? Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan o nagkakasama sa isang tiyak na lugar at may magkakaparehong interes, layunin, gawi at pagkakakilanlan. Sa payak na salita, ito ay isang grupo ng mga tao na nagtutulungan at nagkakaroon ng ugnayan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay at kapaligiran. Basahin ang tula. Ang tunay na komunidad, ito'y binubuo ng grupo ng mga tao na naninirahan ng payapa at organisado. May mga tuntunin na dapat sundin, kaayusan at kapayapaan ay laging mithiin. Sa komunidad, pagsasamahan ang pinagkamahalaga upang kaunlaran ay matamasa. Bawat membro ay dapat masaya upang ugnayan ay maging matibay, mayabong at payapa. Miyembro'y may pagkakaisa, komunikasyon ay bukas sa isa't isa, layunin ay nagkakatugma, sa pag-unlad ay sama-sama. Organisado ang pamamahala rito, kasaysayan ay pinahahalagahang totoo. Kultura'y pinagyayaman, laging gawaing pansibiko'y aktibo at natatangi. May kaligtasan at kapayapaan, isinusulong pangangalaga sa kalikasan. Tulong-tulong sa pag-unlad, ito ang ating komunidad. Batay sa tulang binasa o napakinggan, ano-ano ang mga dapat taglayin ng isang lugar upang ito'y matawag na tunay na komunidad? Punan ng tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan. Ang komunidad ay binubuo ng Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan o nagkakasama sa isang tiyak na lugar at may magkakaparehong interes o layunin. Ang mga kasapi sa komunidad ay may palagiang komunikasyon. Organisado ang pamamahala sa komunidad. Ang komunidad ay may iba't ibang mithiin. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 1, Day 2, Makabansa. Punan ng tamang salita ang patlang. Piliin ang sagot na nasa kahon. Komunidad sa kapatagan. Komunidad sa talampas. Komunidad sa dagat o ilog. Komunidad sa lungsod. Komunidad sa kabundukan. Komunidad sa industrial. Komunidad sa kapatagan. Isang pamayanan na matatagpuan sa malawak at patag na lupain. Kadalasang mayaman sa likas na yaman at agrikultura ang lugar na ito. Dahil ang matabang lupa ay angkop para sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim.
Ang mga tao sa komunidad ay kilala sa kanilang kasipagan, pagkakaisa at pagtutulungan na nag-aambag sa kanilang maunlad at masaganang pamumuhay. Ang kanilang malapit na ugnayan sa isa't isa at sa kalikasan ay nagdudulot ng isang mapayapa at produktibong kapaligiran. Komunidad sa Talampas, isang pamayanan na matatagpuan sa isang mataas at patag na lupain. Dahil sa kanilang lokasyon, ang mga residente dito ay madalas na nakakaranas ng mas malamig na klima kumpara sa mga lugar na nasa kapatagan. Karaniwang mayroong mga taniman ng gulay, prutas at iba pang mga halaman na angkop sa malamig na panahon. Ang mataas na lugar ay nagbibigay rin ng magagandang tanawin na nagiging bahagi ng kanilang kultura at pamumuhay. Komunidad sa dagat o ilog, isang pamayanan na matatagpuan sa tabi ng mga anyong tubig tulad ng dagat, ilog o lawa. Ang mga residente rito ay kadalasang umaasa sa pangingisda, aquakultura at iba pang kaugnayan ng kabuhayan para sa kanilang ikinabubuhay. Ang kanilang pamumuhay ay malapit na konektado sa tubig at ito ay makikita sa kanilang mga tradisyon, kultura at araw-araw na gawain. Ang tanawin ng tubig at ang sariwang hangin ay nagbibigay ng kakaibang kagandahan at katahimikan sa kanilang kapaligiran. Komunidad sa lungsod, isang pamayanan na matatagpuan sa isang urbanisadong lugar kung saan matatagpuan ang maraming tao, gusali at mga establisyamento. Ang mga residente dito ay karaniwang abala sa iba't ibang uri ng trabaho, negosyo at iba pang mga aktibidad na nag-uugnay sa modernong pamumuhay. Ang lungsod ay sentro ng komersyo, edukasyon, kalusugan at iba pang pamamahalagang serbisyo. Gayunpaman, kalimitan ding nararanasan ang mga issue tulad ng polusyon, traffic at mataas na cost of living. Industrial na komunidad. Komunidad ay isang pamayanan na nakasentro sa mga industriya at pagmamanupaktura. Karaniwang matatagpuan ito sa mga lugar na may malaking pabrika, planta at iba pang mga pasilidad na pang-industriya. Ang pangunahing kabuhayan ng mga residente dito ay nakasalalay sa mga trabaho sa mga industrial na establisyamento, kabilang ang pagmamanupaktura, pagpoproseso ng mga materyales at iba pang kaugnay na gawain. Komunidad sa kabundukan. Binubuo ng mga tao na ninirahan sa bulubunduking lugar, kadalasang malayo sa urbanisadong lugar. Ang kanilang pamumuhay ay madalas umaasa sa agrikultura, pangangaso at pangangalaga ng kalikasan, habang pinapanatili ang kanilang tradisyonal na kultura at kaugalian. Bagamat, limitado ang kanilang akses sa mga modernong pasilidad, ang mga miyembro ng komunidad ay nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at kagalingan ng kanilang pamumuhay. Komunidad sa isla. Binubuo ng mga tao na naninirahan sa isang puok na napalibutan ng tubig, kadalasang malayo sa pangunahing lupa.
Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa mga gawain tulad ng pangingisda, turismo at pag-aalaga ng mga likas na yaman ng dagat. Ang mga miyembro ng komunidad ay nagkakaisa upang pangalagaan ang kanilang kapaligiran at mapanatili ang kanilang mga tradisyon at kultura. Patungkol saan ang mga larawang pinakita? Maaari mo bang ilarawan ng isa sa mga ito? Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa nito? Masasabi ba natin na ang mga iyon ay mga halimbawa ng komunidad? Bakit? Saan mo maiuugnay ang iyong kinabibilangang komunidad? Paano mo ilalarawan ang iyong kinabibilangang komunidad? Iaarte ng bawat grupo. Pangkat 1, komunidad sa lungsod. Pangkat 2, komunidad sa isla. Pangkat 3, komunidad sa kabundukan. At pang-4, industrial na komunidad. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 1, Day 3. Makabansa. Ano ang pangalan ng barangay mo? Saan ito malapit? Malapit sa tubig o bundok o malapit sa bayan? Sino ang namumuno dito? Ano ang wikang ginagamit rito? Basahin, pangalan ng komunidad, lokasyon, malapit sa tubig o bundok o malapit sa bayan, namumuno, wikang sinasalit. Ang pangalan ng komunidad ay ang opisyal na tawag na ginagamit upang tukuyin ang isang grupo ng mga tao sa isang lugar, maaring batay sa pangalan ng lugar, salita o kaugnayan sa kasaysayan. Ito ay nagbibigay ng identidad at pagkakakilanlan sa mga naninirahan sa komunidad. Ang lokasyon ng komunidad ay ang tiyak na lugar kung saan matatagpuan ang mga tahanan at estruktura ng mga residente. Ito ay maaaring malapit sa pangunahing daanan, likas na yaman o pangunahing mga sentro ng kalakalan at serbisyo. Ang namumuno sa komunidad ay ang individual o grupo ng mga tao na pinipili o itinatalaga upang mamuno at magbigay ng gabay sa mga kasapi ng komunidad. Sila ang responsable sa pagpapatupad ng mga patakaran, pagpaplano ng mga proyekto at pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang wikang sinasalita sa komunidad ay ang pangunahing medium ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan ng mga tao sa loob ng nasabing grupo. Ano ang barangay na kinabibilangan ko? Saan malapit ang aking lugar? Ano ang lengguwaheng ginagamit ko? Ilarawan ang kinabibilangang komunidad na may detalyeng kagaya ng pangalan ng komunidad, lokasyon malapit sa tubig o bundok, malapit sa bayan, namumuno, wikang sinasalita at iba pa. Paglalarawan, ano ang pangalan o tawag sa inyong kinabibilangang komunidad o barangay? Saan ito malapit? Sino ang namumuno rito? Kailan ka naging bahagi ng iyong kinabibilangang komunidad? Bakit kinakailangang alam mo ang batayang impormasyon patungkol sa iyong kinabibilangang komunidad? Paano mo maipagmamalaki ang iyong kinabibilangang komunidad? Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong ukol sa inyong komunidad na kinabibilangan. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 1, Day 4. Makabansa. Ipinta mo ako. Mga salita, pagkakaisa at suporta.
seguridad at kaligtasan, pagpapalaganap ng kultura at tradisyon, kahalagahan ng komunidad, pagkakaisa at suporta. Ang komunidad ay nagbubuklod sa mga bahagi o bumubuo nito, nagbibigay ng pakiramdam na pagiging bahagi ng isang grupo. Seguridad at kaligtasan. Ang komunidad ay naglalaan ng proteksyon at seguridad para sa mga bahagi o bumubuo nito. Nagbabahagi ng kaalaman at mapagkukunan. Nagpapalitan ng kaalaman at kasanayan ang mga bahagi o bumubuo nito. Tumutulong sa personal at pangkabuhayang pagpapalaganap ng kultura at tradisyon. Ang komunidad ay nagpapanatili at nagpapalaganap ng lokal na kultura at tradisyon. Ano-ano ang mga kahalagahan ng komunidad? Kahalagahan ng komunidad, ikonekta ang pagsasalarawan sa tamang larawan na tinutukoy nito. Ipagguhit ang sariling komunidad sa mga mag-aaral. Bakit mahalaga na may kinabibilangang komunidad? Punan ng tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang isang kaisipan ukol sa tinalakay na paksa. Piliin ang sagot sa kahon.